Magandang hapon mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Kita ng pamahalaan sa turismo bago ang pandemya, nalagpasan ngayong Enero. Ito ang nalagpasan na ng Department of Tourism ang pre-COVID tourism revenue, na naitala nitong Enero ngayong 2025. Sa Malacanang briefing, ay inihayag ni PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, na umabot sa 65.3 billion pesos ang pumasok na kita ng gobyerno nitong Enero, mula sa turismo. Umabot sa 1,167,108 na mga turista sa bansa nitong unang buwan ng taon ang naitala, base na din sa record ng DOT. Kaugnay nito, sinabi ni Attorney Castro na umaasa silang tataas pa ang kita sa turismo ng gobyerno para sa buwan ng Pebrero, at mga susunod pang buwan. Malaking bagay aniya rito ang mas maayos ng proseso, na ipinatutupad ng Bureau of Immigration. Base sa kanilang pinakahuling dala, nalampasan na natin ang pre-COVID tourism revenues. Ibig sabihin, umabot sa 65.3 billion pesos ang tourism revenues nitong Enero ng kasalukuyang taon. At sa ating Metro Manila ngayon, adjusted face-to-face classes ipatutupad sa Caloocan. Simula ngayong Lunes, March 10, ay paiiralin sa mga pampublikong eskwelahan sa Caloocan ang isang adjusted face-to-face classes schedule. Ayon kay Caloocan Mayor Along Malapitan, napagkasunduan ito ng Caloocan Schools Division Office, mga principal at mga opisyales ng School Parent-Teacher Association para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, sa gitna ng umiinit na namang panahon. Ito ang sinabi ng alkalde, na ang pamunuan ng bawat paaralan ang pumili ng angkop na schedule para sa kani-kanilang mga estudyante. Samantala, ipinapaubaya naman sa pamunuan ng mga pribadong paaralan ang magiging schedule ng kanilang mga mag-aaral, at umaasa ring magpapatupad sila ng panuntunan na makabubuti para sa lahat. Pero, kahit may adjusted F2F classes, tiniyak naman ni Mayor Malapitan na sususpendihin pa rin ang klase sa mga panahon na mag-anunsyo ang pag-asa na aabot sa extreme danger, ang mararanasang heat index sa Metro Manila. Malalaman natin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.